FEBCPH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard. Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon. Ang landslide o pagguho ng lupa ay dulot ng malakas o tuloy-tuloy na pag-ulan o paglindol. Kadalasan itong nagaganap ng walang babala. Para manatiling ligtas, narito ang mga dapat tandaan. Iwasan ang mga lugar na tinukoy na mapanganib o landslide hazard area. Iwasan ding magtayo ng anumang istruktura sa mga lugar na ito. Alamin ang sistema ng paglikas sa komunidad para sa mga sitwasyon ng landslide. Maging alerto sa mga babala ng kalamidad sa inyong komunidad upang agad na makatugon dito. Maghanda ng emergency kit. Laman nito ang mga pagkaing di agad nasisira, first aid kit, flashlight at ekstrang baterya, tubig at ilang mga damit. Sumunod sa utos o payo ng otoridad na lumikas sa inyong lugar kung ito ay isang landslide hazard. Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Ano ang kailangang gawin kung posibleng na-expose sa HIV virus? Agad na kumonsulta sa healthcare provider. Maaari kang bigyan ng post-exposure prophylaxis o PEP treatment kung ang exposure ay within 72 hours o 3 days. Kung lumampas na sa 3 araw, maghintay ng 3 buwan bago magpa-test. Ang maagang pagtuklas ay magbibigay sa iyo ng mas maraming pagpipili ang pamamaraan ng paggamot para ma-overcome ang side effects ng virus. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. LDXAS FEBC de ustedes Radio Comunidad. Ta serví para conecta gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116 de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong 1:30 ng hapon. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Hi! Hello! Good afternoon at isang mapagpalang araw. God bless po sa lahat ng nakikinig at tumututok sa mga programa natin dito sa 1116 DXAS, your community radio. Tayo po ay narito, balik programa para sa isang oras serbisyo publiko dito po sa Ahensya de Konsensya. Siyempre, pag 1:30 ng hapon, iba't ibang impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno po ang inyong mapapakinggan. Pero dahil tayo ngayon ay Huwebes, otomatiko, Social Security System is in the house. At ako po ang inyong makakasama sa isang oras ng serbisyo publiko do sa servidor, do sa barkada na Prabanal II. Siyempre, hindi tayo pahuhuli sa mga impormasyon na patungkol sa SSS dahil tayo naman talaga ang opisyal na Senior Communications Analyst. Ibig sabihin tayong spokesperson, tayong information officer, tayo yung binagsagang chismoso ng ating opisina. Pero legit, coming from the horse's mouth, yung mga latest na pangyayari, kaganapan, programa o mga benepisyo ng SSS ay saktong-saktong mapapakinggan nyo, makukuha nyo po dito sa Ahensya de Konsensya. Ketal mga ciudadanos de Zamboanga? Todo ba? Sinti ko nakaltremblor?
Del Lunes aga. Ayan. Ako po ay on leave. That day. Actualmente, the week prior, on leave namin nyo. Kaya hindi yung report na opisina. Pero maskin on leave da, siyempre mga talya makanaton, hindi makita tan kontra, okay lang mangkel. Pagaw mang kita ansina. Diba? El makarisas ali, tala makanaton de noche, tarde, mientras ta come, tapringon ta about SSS. El mas bonito ali, talya kay man interview. Ngay may o siya, pasakalye diretso. Okay, takikalato na si Sir Napra Banal. Hindi natin alam yung topic. Pero handang-handa tayo dyan. Pinapasalamatan natin yung makasama sa media kasi kumpiyanse ba, no? Basta lamang sila at contest na si Sir Nap. Ayan, sagot tayo dyan. So, I was only for 1 week, no? And I continue sa Lunes, donde sabi nga nila, may mga blessings in disguise, no? Or sabihin natin na yung iba ay nagpanik, ang iba ay natakot, nagka-trauma at nagpapasalamat, no? Because of the national anthem singing, 'di ba? Singing of the national anthem ng ating Lupang Hinirang, Hindi Bayang Magilyo, Lupang Hinirang, 'di ba? El mga estudyante talya pa apuera. 'Di ba? Na pa-entra, first day of class, no? Mga empleyado de gobyerno, no, pa syempre. Masin alas 8 na ipakal syempre kay late man. Broma lang. De gobyerno tayo. Syempre, para may dagdag na. So ako naman, nagpapasalamat ako in a sense dahil nga wala kaming kasama, wala kaming kasambahay sa bahay. Iyo, si Mrs. at di amon dos, mga chikiting. Just imagine kung nasa opisina ako, kabar si Mrs. lang solo liya, durmido el dos bata, no sahit ako sa daw liase. Amo yun ang sabi niya. Pero talya yo dahil niya hala ko nil jutay, no? Yung si Mrs. El Cosa Leta agara sabi to Cosa. El 43-inch smart TV. Kaya kuya ko nila kuya Pons. Kaya realisali, aliyaman le. Sa second floor, sumalakas-lakas ng konti din yun, no? But prayers are sent to our loved ones, to our dear friends, colleagues, dyan sa affected area, particularly alina Jensan, Nasarangani, and all other parts of Mindanao, no? Hindi dinadala natin sa konting katuwaan, but hindi kami we are not rejoicing with the events, no? We're just trying to liven up the situation. Dahil nga kinukwento ko na ang tagal bago pa ako nagsimula dito, nabanggit ko kay Kuya Pons na ang tagal ko nang hindi nakapagprograma. Kung dito man sa Ahensya de Konsensya sa 1116, tardaya, quando ba last? Basta matagal-tagal na, mga 2 weeks, 3 weeks, mga sina, no? Doon sa kabilang stasyon, sa Peace Radio, makasama naman ito sa media, public service naman tayo. Mas de 2 meses. Pero check kayo yung topic, alam mo manada makatsoko sa paramang kwento. So shout out sa mga kasamahan natin sa media na still accommodating despite alam ko na intindihan nyo naman yung trabaho ko, pagiging solo flight di aton. Maskin tang kwente, kita ko nakaldimi yung karelyebo, taabla ele, sige lang. Hindi pa talaga, Junior kita aura, naipakatyo pwede introduce akin na stasyon kun Paul Dominic Cruz. But very soon, siguro, kasi kanina, umalis na naman sila, pumunta na naman. Ganon din ang nangyayari, pumunta sila ng iba't ibang lugar dito sa Zamboanga because of the things we'll be talking about later. At ganun din sa akin, kaliwat kanan ang biyahe, kahit on leave nga sabi ko, tinawag ako because I have to join some of our co-employees, no, for an event, for an activity, no, out of town, no. And nalipay pod ko kay maski in-anilan ta, no, makabiyahe ta, makaadto tag Sibugay, makaadto tag Del Norte or Susur diri sa Zamboanga Peninsula para makover ang ato ang mga activity, So kung kamo diha sa mga munisipyo, sa mga probinsya naglisod-lisod sa inyong SSS, ay mo kabalaka kay naatay mga opisina. Natay opisina diya sa Espagadian, natay opisina sa SSS Dipolog ug natay opisina sa SSS Ipil.
ngano na ako nigi anunsyo. Kaya ang ato ang pagbisita pod, ang pag-report nako masi on leave ko tungod sa naa natay bag-o nga dili man yung bag-o, gipadako, gipa daghan ang transaction sa isa sa kaopisina diat nato, service office diya sa Basilan, no. Later on we'll talk about that, no. So kinukumusta lang natin ang mga kasamahan natin sa media, mga kasi na-miss na rin natin yan, yung mga nakikinig sa stasyon ngayon. Baka sabi niyo wala na talagang programa si Sir Nap dyan. Meron pa rin talagang hirap talaga, no? Hirap lang talaga na maging one-man army, no? Kaya ako kinakainggitan ko yung mga kasamahan ko sa gobyerno, information officers like me, na tandem kat sila, no? Kung na PhilHealth, diba? Naikat problema si boss Kalyo, ginakingil, no? Na basta na DSW, di ba, manada sila na DNR, manada sila, na DOLE, pero ito SSS, solo flight lang man. And I'm still happy, no? Kasi nga, kaya ko, nagagawa ko kahit papaano, no? So nagpapasalamat tayo sa Panginoon for giving us the strength. At patuloy pa yung SSS. Kung titingnan nga talaga sa Ahensya de Konsensya, dahil SSS number 1 na length of service, no? Ya dali kami public service aki. Ya prinsipya pa imbita ka naton si Pastor Jonathan Galindo, until ya kambialya ko Ma'am Sara, todo ya, Ma'am Klenky, di ba? So takil SSS at pinapasalamatan natin si SM, Pastor Eman, no? Dahil diyan, mga tayo mangod nato doon na Basilan, Holoban, Tawi-Tawi, ang kumagsusa, aon na kita mga SSS, makagunahan nyo yung intabang, in mga computer, aon na kami mga e-center office, aon na kita mga employees doon na may ingat mag-computer, So, bang makatulak ka mo, makakari ka mo riya sa Zamboanga, manjari ka mo misita office, Pasal in Zamboanga branch yaon, yan in mother branch in SS Holo, SS Tawi-Tawi, even SS Basilan nakauna. So you don't need to worry too much if you drop by, you visit the city, you can visit our office para tapusin yung inyong mga transaksyon. Okay? So I'm also inviting all our listeners, especially those who are tuning with us right now, even sa Facebook Live. Dahil may Facebook po tayo, na mahanap nyo po sa 1116 DXAS, to send us your queries. Kung meron man kayong suggestions, meron kayong gustong i-pa-shoutout, meron kayong gustong i-follow up, pwede nyo po kaming padalhan ng direct message or a private message sa ating Facebook page, no? Pwede din, kung gusto po ninyo, dahil medyo delikado nga, sabi nga nila, baka makita, no, ma-post yung inyong mga contact information, no, online, you might as well send us a private message or a direct message sa ating official text line sa 0916-296-6625, no? Or dito rin po sa 0998-844-1410. Okay? And of course, I'm inviting you to continue supporting our Facebook accounts, Facebook pages. Siyempre, itong station mismo, kung kayo pa nanonood sa Facebook, paki-like, paki-follow, at yung mga content natin dito, pabor. Pwede man share. Share, forward. Kasi mga live streaming, di aton, siyan forward osteres, after 1 month or 2 months, taper dese. No, di ba ko so taper dese. So por eso akal mga ken kere man share like walang maabla to ay nakere mo share takida mabuling mo feed. Ay hindi si kita mabuling di feed. Man delete lang si akal invalid ja link, no, invalido ya. So you can always follow and share. Again, you can always share for as long as you keep on following our contents, our pages, and of course sa SSS information and announcement. Yan po yung ating official Facebook account para sa SSS Mindanao West Division. And if you'd like to monitor all the activities coming from the central or main office, doon po kayo sa Philippine Social Security System Facebook page, no? And for all social media accounts para iwas scam, iwas fake news, uso kat sa mga fake news ara, no?
Aram ben manadakat fake news. Si panganit tabla si Chenny Holiday, Chenny Kwan, di ba? Akilang gani. Tremblor, muna deta sa salik kay Holiday, ako sa no classes, Chenny, pabitin pa. Akil mga ta si meme, akil announcement, walang, mag-click to on sina, akil lang gali, walang. Tapos ka naton thrill, no? Hindi naman yun fake news. Kumbaga, gimmick na para magkaroon ng engagement. But ang sa akin po kasi is, if you follow our official social media accounts, pag tinype nyo po yung @mySSSPH, makakaasa po kayo lehitimo, on time, at saka relevant po yung mga pinapalabas natin na mga communications, ng mga content dyan. At gaya din ng ating minomonitor sa SS Information Announcement, ay masaya din ako na dumadami lahat doon yung aking mga followers, no? Pero hindi tayo nagmo-monetize diyan. Baka isipin ng mga iba diyan, si Sir Nap man setan administer this yung Facebook page, lang setan ginansya. Wala, hindi ko inactivate yung pagmo-monetize niyan para hindi nila isipin that I'm taking advantage of the content of the office for my personal gain. Mache-check nyo naman yan. Anyway, kung meron naman yan, why not, no? Si Chainman monetize, kung pakita ki burger, liba kita na stasyon, no? Diba? Pero God will provide, regardless ma-monetize natin o hindi yan. Ganon tayo, no? Kasi natural yan, no, na tayo ay mangarap na sumikat, no, para magkaroon ng engagement. Natural yan kaya mutual monetization. Pero sa larangan na kung saan ako, mas mahalaga sa akin na itong pinag-uusapan natin dito, yung mga content na ginagawa natin information-wise about SS benefits, SS activities, SS programs, ay makarating sa iba't ibang panig ng Zamboanga, iba't ibang panig ng Region 9, ng Mindanao, ng Pilipinas or worldwide. Because merong kaming advocacy, merong deliverable sa amin that we have to also keep on engaging hanggang makarating doon sa mga tinatawag naming geographically isolated and disadvantaged areas, no? Or GIDAs. Kaya disir, chenik at mga lugar ni social media na sila uhi, o siguro uhi pero nikat sila pwede kat ko na si cheka-cheka, usa-usa, no? Hindi tagindal el frequency de radyo, no? Hindi talaga el television kanila. Si Chene man, na smart TV lang, mira lang sila movie, na yung mga salida alya de news, no? Akal mga real time. Those are the challenges na kami mismo as information officer have to double time kasi alam namin sa mga lugar na yan, walang mga SSS, no? Hindi pa member, hindi nagko-contribute, hindi nila alam na may mga benepisyo na ganito, ganyan. Alam ko yun din ang isa sa mission ng ating estasyon, 'di ba? Yung ipalaganap yung mabuting balita ni Jesucristo, 'di ba? Pero so kita, may ato si todo ki otro mga programa di aton ko sa lengguwahe tausa, no? Kay sabi kami, manchamba lang gatsit. Ya pwede abri radyo kabar ta pwede uita utang kwento samal, ta usog, ta Ingles, ta Chabacano or kosa tanyakan. Grande akin, no? You win one soul, automatic kasi. Kay pwede makalimbita. Ablakil, sa 11:16, no? Nag-usap about SSS, nag-talk about kay Jesus, ito, nag-about kay Doc, medicine, lahat-lahat. So, malaking tulong yan because you keep on sharing and sharing. Kaya, please, no? Wag po kayong magsawa na i-share yun kasi kahit sabihin nyo, takita mabuling di miyo, pahinaan sina, perde lang man si. Kabar, yung guilty man yun, kayo mismo hindi yun share. Tamplo yan, deberasan, no? Pero, one of this day, I will link the content that we have here in this station in Ahensya de Consensya para makita rin, no, diyan sa SSS information and announcement. Okay, ang sisimulan na natin yung ating mga activities. Ang dami nito actually. Babasahin ko lang siya. And if you are listening with us sa inyong mga radyo, no, you may please just try, no, squeeze na sometime
check us sa Facebook para makita nyo yung mga content kung paano pinapalabas dito yung mga activities natin, ano-anong itsura ng mga pinaggagawa natin, nakakatuwa bang forma namin, nakapikit ba kami habang nagpicture taking, nakabukas ba yung bunganga namin habang pinicturean kami, kumakain, yung mga ganyan. Masaya lang ako dahil these are things that yung nagpapataba ng puso ko, no, nung may yung mga photos, yung mga post natin, may nagta-thumbs up, may nag-share, no? Kahit hindi ganoon, kahit hindi milyon yung mga followers, basta alam ko may nagre-react, malaking parang naaalis yung pagod ko, no? Naalis yung pagod ko. So please, support us dito sa mga ganitong simple request lang, no, na hinihingi natin para sa Facebook account, sa social media account natin. Okay? So sisimulan natin doon sa pinaka bago, the latest of what we conducted. Yung pinaka recent, which is the blessing and restoration of the SSS Basilan branch office. Dahil itong opisina natin sa Basilan, yan po ay dating branch office na downgrade, naging service office, naging under sa Zamboanga branch. Pero kamakailan, ito po ay na-restore sa kanyang old glory as a branch office. Ang dami kong mga action photos, pero doon sa SSS information announcement, kokonti lang in-upload ko kasi ang daming na nag-upload, no? Pinapasalamatan natin mga bisita natin, no, from main office, bisita natin sa local government unit, pumunta din yung mga communication officers ng LGU at saka ang PIA. So, marami, mucho sa Kuya Fons, no, mga akal-uno link, manadakat kel, pero it's up to you, no? Kaya nga sabi ko sa iyo, follow nyo na lang po kami kasi marami mga action photos niyan. So, anong nangyari dito, no? We officially restored the Basilan office, no, from dating service office. Ngayon ay branch office na siya, no? Last June 5, Friday, no? To further strengthen the delivery of social security services in the province, no? Located at the NFK Building, Sunrise Village, Sunrise, Isabela City, Basilan, the newly restored SS Basilan branch will be headed by branch head Marnelity Pastor Fide and will continue serving members, pensioners, employers, and other stakeholders in Basilan Province. Ito ngayon, baka magtataka ka, bakit naman banggitin nyo pa yan, sir? Ganoon naman, office naman din. May pagkaiba po kasi pag service office lang at saka sa branch. Sa branch po kasi dumami na yung transaction nila. They can process funeral claims. No, ang dami. Parang Zamboanga branch na mismo siya. Okay, pero isa sa small branch, hindi a medium branch. But bottom line here is that dumami yung kanyang transaction na pwede nyong i-transact over the counter kasi nga kaya na nila, no? May authority na silang gawin 'yon. At masaya ako dahil binisita nga po tayo ng ating mga kasamahan mula sa main office, no? Hindi lang po yung mga kasamahan natin na sa Zamboanga ang pumunta dyan, kundi pati yung mga nasa main office. Of course, pati sila governor, Mujib Hataman, nandiyan dyan, no? And other local officials, no? They graced the occasion. So, we're happy for that. At malaking bagay yan, na pinakita nila. Kasi sila mismo, gusto nila, dapat din talaga full operating branch po ang SS Basilan. Sinamahan din po tayo ng mga big boss natin from in-office. Babanggitin natin, no, yung mga pumunta dyan. Sila, mga big boss to, no? Si Acting EVP Attorney Antonio Agravioso, si SVP Lailani Benidjan, no? Si Ma'am Colette Cordial, si Attorney Alberto Montalvo, si Ma'am Vilma P. Agapito, si Sir Benjamin M. Dolindo Jr., Attorney Jomar Katabay, si Sir Arman Vallarta Jr., si Sir John Emelson Sanglay, si Sir Jose Froilan Garcia, si Sir Joey, no? Si Ma'am Esmeralda Cruz, no?
And of course, from the branch, from Western Mindanao, si Ma'am Irene Laksamana, si Attorney Jacinto Filistarta ng Zamboanga branch, at si Ma'am Lea Marquez ang JTA, no, yung Junior Technical Assistant. And yours truly. At sooner, si Ma'am Marnelli Pastor Fide is the branch head of SSS Ipil. Siya po ang humawak ngayon sa Basilan. Taga-Basilan naman po talaga siya dati dyan. No? Nung na-promote siya, doon siya naidalagay kasi nga na-demote yung Basilan into a service office. Okay? At hindi lang yan ang ating good news. No? The Social Security System formally relaunch the SSS Molabe Service Office last June 3. O, hindi lang pala yung Basilan. Although, sabi ko nga from latest to oldest tayo. Pati po yung ating opisina sa Molabe ay nirelaunch. Bakit? Sige, isa-isa natin. Through a ribbon cutting ceremony held at the office located at the Municipal Tourism Building inside the Integrated Bus and Jeep Terminal in Molabe, Zamboanga del Sur. Race ga si Kuya Pons. Akal na Molabe kuan kita. Jutay lang kal ribbon cutting tamen. Sige lang. The activity was graced by Molabe Municipal Mayor Honorable Cyril Rio A. Glepa, MD, and led by SSS Mindanao Operations Group Senior Vice President Lailani B. Bedijan, together with SSS Kidapawan Branch Head Jose Froilan Garcia. Okay, sumama din sila sa atin doon sa Basilan. SSS Zamboanga Branch Accounts Management Section Head Cecil C. Amit, representing the Office of the Vice President for Mindanao West Division, at sa SSS Pagadian Branch Head Edwin Remoto. Of course, nandyan din yung mga kasamahan natin sa SSS Pagadian Branch. Okay? The SSS Molabe Service Office was dissolved during the COVID-19 pandemic and was subsequently reopened in March 2024 as part of the Pension Fund's SSS eWheels program to restore and expand social security services in the area, no? Under the functional jurisdiction of SS Pagadian Branch. So under sa SS Pagadian Branch itong Molabe. At dati po ay nga existing service office siya na na-dissolve. Hindi lang na-demote, talagang nawala siya. Tapos binalik sa dahan-dahan kasi sabi ni Mayor, kailangan natin meron diyan kasi ang daming employer dito, ang daming kawawa naman yung mga konstituent ko, pupunta pa talaga ng Pagadian, no? So, successful siya na dahan-dahan na ibalik from a service office na nawala, ginawang e-wheels, binigyan tayo ng libreng opisina, hanggang sa ngayon ay fully operating siya as a service office, no? Na kung saan ay mag-ooperate po ito from Monday to Friday 8 to 5 and headed by our dear friend, no, si Social Security Officer 3 Lea Grace Lagnason. Okay, so strategically located along a major transport hub, SSS Molabe Service Office is expected to serve not only residents of Molabe but also clients from neighboring municipalities and nearby provinces, including areas beyond the geographical coverage of SSS Mindanao West Division, no, making it a convenient access point for SS services in the region. Okay? And yung isa sa mga yan, yung currently napapanood nyo, yan po yung Run After Contribution Evaders Campaign. Diyan po ginanap sa Zamboanga. Dito po sa Zamboanga City last June 3, na kung saan binisita po natin 10 mga employers na may affected na 64 employees, no? A total of 6 employers were issued with show cause order. Tapos in-inform doon that dapat i-settle niyo yan within 10 days, no? Yung 6 employer, 10 yung binisita natin, yung 6 doon ay non-remittance ang kaso. Hindi naman kaso, yun yung kanilang delinquency. Tapos 4 na employers were cited for non-registration. Okay? Na umaabot ito ng 676,000 plus na delinquencies. So, malaki-laki dapat nilang bayaran. Okay? Then we'll go to that MOA signing, kung ano po yung napapanood nyo ngayon sa Facebook, no?
dahil ito ay matagal na raw niligawan ng SS Zamboanga branch, sabi ni Paul Dominic Cruz, no? Yung nakatayo diyan kanina si Paul Dominic, siya ang makakasama natin dito very soon. Hindi pa rin natutuloy, no? Sabi niya, Napster, tarde sikit kami ta inimura ko nese fisheries ara sure katste tapedia. Okay? SS Zamboanga branch and the Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology or ZSC MST signed a Memorandum of Agreement or MOA last May 28, 2026 for the implementation of the Kasangga Collect Program. Diyan po yung ginanap sa Office of the President ng ZSC SMT, Barangay Rio Hondo, Zamboanga City. The Kasangga Collect Program allows partner institution to facilitate the collection and remittance of SS contribution of their job order and contract of service personnel. Alam niyo na yan, no? Hindi natin pahabain masyado. So, signing the agreement, okay, 3 pong mga opisyal, okay, isa po si Attorney Jacinto Fisarta sa Zamboanga, sa panig ng Zamboanga, SS Zamboanga. Tapos sa panig ng Academe naman, ang ating paboritong ZSCMST President Dr. Roy L. Velasco and ZSCMST Vice President for Administration and Finance and Chief Administrative Officer Dr. Alvin C. Reyes. Okay? So ito pagkatapos nung race activity yan, diretso kami ali. Continuous el trabaho. Amo sa el tiempo na yo pwede abuya aki. Del otro, del ya pasa dia. No? Okay? Then we'll proceed, bilisan lang natin ng konti, yung successful implementation or launching and MOA signing ng mga off-site e-centers. Okay? May mga off-site e-centers tayo na kung saan SS Zamboanga Branch Head, Attorney Jack Filisarta, formally launched and signed the MOA with Universal Canning Incorporated for the establishment of an SSS off-site e-center during a ribbon cutting ceremony held on May 21, 2026, located at Calle San Isidro, Ayala, Zamboanga City. No? The authorized SSS Offsite e-Center will provide employees assistance on My.SSS online services, including SSS number application, web registration, filing of loans, and benefit application. No? So, hindi lang po isa, kundi 2 pong employer na ito talaga ang target natin dito, mga local government unit. But recently talaga pati yung mga private institution, private companies, kailangan nila para matulungan yung mga empleyado nila. Hindi sa leba na opisina, kabar man transak, hindi atambira na ora. Alya mismo man transak sila dila SSS, no? So SSS branch head Attorney Filisarta also formally launched the offsite e-center Alina Kenta Group of Companies located Alina El Arcada Complex, MCLL Highway, Tetuan, no? As an official SSS e-partner, the center now provides employees assistance on SS member application, etc., etc., no? So ito ngayon, yung sa groups of companies, sa mga attached agencies nila, mga manpower niya, todo pwede aliman transact. Hindi siya exclusive, hindi exclusive lang siya para dun sa mga contacts nila, no? Hindi siya for public access talaga per se, no? It will greatly benefit their employees, their attached agencies, and other mga contingencies para hindi kat anda na opisina de SS. Ali mismo pwede kami man assist kanila, no? Okay. Ang oras natin saktong 2:00 ng hapon. Okay? Ipagpatuloy natin ang ating usap-usapan. Upo kayong alis. Magbabalik po ang Ahensya de Konsensya. Magandang balita para sa mga retirement pensioners. Maaari nang mag-apply ng SSS Pension Loan anytime, anywhere dahil online na. Up to 200,000 pesos ang pwedeng mahiram na siguradong safe, legit at no hidden charges. Cover din ito ng Credit Life Insurance, so no need to worry dahil sigurado ang benepisyo para sa mga maiiwan. Kaya't kapag may short-term financial needs, mag-apply na ng SSS Pension Loan. Para sa buong detalye, bisitahin ang www.sss.gov.ph o ang SSS social media accounts. Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon.
Ang leptospirosis ay sakit ng tao o hayop na sanhi ng bakteryang Leptospira. Ito ay makikita sa mga taong nababad sa tubig baha. Posibleng maapektuhan nito ang iba't ibang bahagi ng ating katawan gaya ng atay at bato na maaaring ikasawi ng karamihan. Ilan sa mga simptoma ng leptospirosis ay panlalamig, pananakit ng kalamnan, pamumulan ng mata, pananakit ng tiyan, labis na paninilaw ng ihi, pagtatae at pagsusuka, pamamantal ng balat o skin rashes, labis na pananakit ng ulo at paninilaw ng balat. Kung agad matutuklasan sa loob ng 2 araw, maiiwasan ang komplikasyong sanhi ng sakit na ito. Ang sakit na leptospirosis ay maaring maiwasan at madaling malunasan kung agad na maaagapan. Paalalang hatid ng inyong Philippine Red Cross at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Empleyado ka man, self-employed o OFW, siguraduhin na rehistrado ka at tuloy-tuloy ang hulog sa SSS para sa proteksyong maaasahan. May tanong tungkol sa iyong membership o benepisyo? Tumawag lang sa SSS Hotline 1455. May mga SSS agents na handang tumulong at sumagot sa iyong mga katanungan. Bisitahin din ang www.sss.gov.ph at ang MySSSPH social media accounts. SSS, sigurado ang bukas mo. Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patatagin nawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino. Nagbabalik ang Ahensya de Konsensya, kasama nyo pa rin ang Social Security System at ako pa rin yung lingkod sa servidor, Barkadang Naprabanal II. Kayo po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Alam nyo ba, trivia ito ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Isa pang trivia. Dati po, okay na ako dun sa KBP. Kailangan ko nang mag-renew. May binigay sa aking link si Ma'am Dang. Hindi ko pa nagagawa. No? Siyempre, kailangan natin, no? Professional. Yan. Oy, sa tagal-tagal natin hindi nagprograma, hindi rin natin nababati si Ma'am Mife. Ayan. Hello, Ma'am. Buenas sernap, sabi niya doon sa ating chat box, no, sa comments. So maraming salamat sa pagmo-monitor, panunood at sa pagbati, no. Yan po ay patunay na may mga programa, may mga pinag-uusapan tayo na talaga nakakarating din, ha? Kahit papaano, no. Hopefully, again, sabi ko sa mga nakikinig sa radyo, natural yung mga naka-tune in sa atin sa AM band,
hindi man dito sa Zamboanga, kaya tayo nagfi-Filipino, nagtatagalog para mas may chance na medyo maintindihan in far-flung areas, no? We hope and pray that you can always share all our contents. Hindi lang ito, all our contents. Sabi ko nga, walang mawawala dyan. Just share. Let us spread the good news using our platform. Okay? Sa SS naman, ginagawa naman natin ang kaya natin, no? Ako lang hindi nakakaya kasi mag-isa ako. Tiene ka natin imbita mang programa na otro stasyon. Tapin sega choble do makahuya man baka hindi ka tamin yung pwede ko na si mang commit, di ba? Por eso sabi natin, sige, lama lang kumigo. Por eso sila tamin lama lang. Maski noy pamantimbre. Taki ka natin na linya. Uy. Kung nakal otro, no? Si Doc Ses, the TV11, si Jerry Acuña, sina tamin, no? Akalaw, may kumpiyansa kat sila kumigo kay sabi ka choko se contesta, ha? At hindi mataman sila kanaton pone in hot waters, no? Alam naman din natin, no, yung kapabilidad natin at alam din natin paano sumagot kapag tough questions na yan, no? Or sensitive or information that cannot easily be or should not be disclosed, no? Alam naman natin how to control this. Okay? So, pagpatuloy natin, no, we talk about the activities of the Basilan branch office, Molabeb office, yung race activities, at yung mga kasanggak correct program MOA signing, and the offsite e-centers, which is pare-pareho, no? Ulit-ulit yung maliban lang doon pag inausapan na natin, nagbubukas na tayo ng mga opisina, no? Ina-upgrade na natin sila. At isa sa kinagandahan naman, no, congratulate ko rin pala, no, si Mark Noel Mijares nung SSS. Siya po yung head ng Basilan Service Office bago po umupo ngayon si Ma'am Marnelli. At dahil sa kanya, he's very instrumental to the upgrading of that branch. At siya po ay very hardworking individual. Proud na proud ako dyan, si Bossing Mark. At least kahapon, sabi niya, Sabado sila lamitan. Yung ganun, no? Hindi, maiinis ka, tang message yun, hindi tang reply. Kabar, past 5 yung reply, Busing, sorry, late reply, talya kami ng lamitan, taas kami ang sensina. Di ba mas proud ka? No, imbes consumit nun, hindi tang reply kay suplado. Akal gali, man guilty to, kay ben busy gali ele. Okay? So, ipagpatuloy natin, one of the ito parang squeeze in lang natin, no, na yung mga kasamahan din natin, no, sa pagbibigay ng benepisyo sa mga miyembro ay itong Employees Compensation Commission, no? And sila po, unlike SSS, ang SS po kasi sila po ang concentration nila is to provide benefits to their members who have incurred or nakamit ng mga work-related contingencies, no, injuries or death, no. And sa SSS ganon din, no. Pero yung sa kanila naman nako-cover nila sa mga employees under GSIS, tayo hindi po. And based doon sa naipadala sa akin ni Mark Mijares that a delegate from the ECC, dahil may pinaghahandaan din silang mga activities nila, no, gaya nung paghahanda nila sa Employees Compensation Program Advocacy Seminar and Consultation, no? Diyan po sa Isabela City, Basilan. Yung delegate nila paid a courtesy visit. Babasahin ko nila yung portion, as part of their engagement activities, the ECC met with its administering agencies in Basilan. Okay, including the Government Service Insurance System, Basilan Expansion Office. So pumunta sila sa GSIS Basilan, headed by Branch Manager Luisito Sabado, and the Social Security System Basilan Branch, okay, led by Acting Branch Head Mark Noel Mijares. Okay, discussions focused on strengthening collaboration in delivering timely and responsive services to workers and beneficiaries in the province. Okay, so yan, pinagmamalaki lang natin kasi nare-recognize din tayo kasi partner natin yung ECC, no? Ang kanilang focus is more on the
providing benefits for those members who incurred work-related injuries or death, no? Okay, so congratulations Mark and ECC. Sana successful po yung inyong naging activity, no? Diyan sa paghahanda nyo po sa itong advocacy na yan, no? They did this activity last May 13 to 14, no? Kita pwede mang kwento kay absent kita. Ay taki kita that time pero yung na-flash na ito later part na kasi do May 14 kayo last. Do May 14 ga, no? 14 ba? Thursday ba? 14? Ayan, nag-guesting sila sa radio, no? So, sineshare natin yung mga action photos, kasi naka-public 14, no? Do amo sa last at ako rin 14. Circa 1 month, no? Ka 11, di ba? Bueno gani, mañana, el holiday. Hindi pwede manradyo alyan na Marino News FM. Sila tayo napektao. Next week, holiday tamen. Chini anunsya. Tuesday sa holiday. At least, no yung radio program. Antes chene yo. Man-mention yung like mga uban dato. Probably sila, iskuido lang mga taano siya. Antes, abierto pa dito atun stasyon na Radio Verdadero, no? Yes, sir, Kuya Pons, Radio Verdadero, the Catholic radio station, no? El uban di mi alias si Sir Ernie Book. May ko na kay mira-mira. Buska ka ko na kel, dali kita regalo. No? So, Tuesday tamengkel. Tatu pa tamengkel akal tiyempo na hindi ito pwede anda kay si tabayaha kami chene activity on Tuesday or Wednesday, tupaw gatse. No? Ta-affect na gatse el schedule. No? Igol na daton uban alyan na Peace Radio. So, aki na Thursday pati Friday, chamba lang. Chamba lang, hindi ta pwede abuya. Pero largo gali syempre. Okay? So, pag patuloy natin, manadakat kita yaw-yaw aki, hindi kita tangkwet about benefit. Chika-chika lang si Sir Nap. Ay magbabalaka, no? Kay ang SSS Bag-ura mi anunsyo, nakadawat na siguro mo. Ito nga yung topic natin. Tapos hindi ko binibigyan ng teaser. That this month, we have already released the pension increase. Kaya nga, ang title pamagat, Early 2026 Pension Hike Rollout. Okay? Maganda salitang rollout, no? Bale, era rollback. Crudo. Rollback. Ito po ay mabuting balita. I-shortcut natin dahil nga nagkaroon na po tayo ng implementation ng Pension Reform Program. 3 taon yan. Sunod-sunod every September of the year. No? September 2025, unang in-implement. Plano nating i-implement yan September 2026 at sa September 2027. Pero na-explain ko na yan, di ba? Gawa ng gulo o krisis sa gitnang silangan, no? Napag-isip-isip ng SSTECA. Temprano yung kita dali, makalas ni mayaman tamen isa diya mga pensioners. So we implemented na instead, antayin nyo pa ang September. Ngayong buwan, check ya LATM. All retiree pensioners, disabled pensioners receive 10% on top of their pension, monthly pension, at 5% naman para sa mga survivor. Okay? So basahin natin yung press release, bilisan lang natin. The Social Security System begins the early rollout of the second tranche of the Pension Reform Program to 4.1 million pensioners, advancing the originally scheduled September pension increase to provide SS pensioners with early financial relief. Finance Secretary and Social Security Commissioner or SSC Chair Frederick Digo and SSS President and Chief Executive Officer Robert Joseph M. Declaro said the agency is releasing approximately 6 billion pesos in additional pension benefits from June to August 2026 to help pensioners cope with inflationary pressures and higher energy costs. Sabi pa ni Go, we are releasing the second tranche of pension increases ahead of schedule to support millions of pensioners and their families, helping them meet their daily needs and enjoy greater financial security sooner. Okay? Pero ablat namin di among PCO,
With the early implementation, we hope to provide timely relief to our pensioners and their families as they continue to face everyday financial challenges. Grande ang mga katse, maskin abla to 10%, no? Kaya man kuntigo dali 10%, no? Extra, no? So, we have to be thankful whether you receive a small increase or a larger share of the pie, no? Pasalamat pa rin tayo dahil nga ito po ay naibigay at ma-enjoy po ninyo, no? Rather than nothing, no? Even if you receive nothing, magpasalamat pa. 'Di ba? Ako daw sa kung job, to de gani kita ko nele, 'di ba, Kuya Pons? To de kabamurial mga anak, el mga tupa to de, 'di ba? Pasalamat pa rin siya, no? O believe taming gatyo ko nakel, no? Pero talaga, 'di ba? We as humans, no? Silang gani, 'di ba? No ito pa sa resibi alto grado ta konsumiya to, no? Oh, ya ulbida to dito cellphone, ya kay el mga kosa-kosa ta konsumiya. Pero yun, the patience, grabe kal pasensya, no? So ito, pasalamatan natin, we rejoice, no? Even these are small things or big things, pag matatanggap tayong ganyan, no? Pasalamatan natin ang Panginoon, no? The mere fact, no? The mere fact that walang casualty. Akin na sambuangan na pamilya diato na during the recent quake, di ba? Ang lakas nun, no? Pasalamat tayo na hindi tayo, kasi baka isipin lang, papasalamat kayo, pero na-apekto. Pero yun ay personal, at a personal level, magpapasalamat tayo. Kasi katulad ko, ang liliit pa ng mga anak ko, hindi kayo pwede korembonamente. Kita gani mga gurang niya, hindi ka kita pwede dahil lebanta, much more koresitan uyog-uyog ya, di ba? So pasalamat tayo na we are spared from talagang yung napakalakas na lindol na yon, no? Tatsi ni pangani kay man tsunami daw, di ba? Kaya Pons, no? Di ba? First time taman niyo kay Mira, no? Yan Seco Elmar, hindi ba? Yan Seco Elmar, akala Sisyo, di ba? Yabaha ka talagwa, no? Na Mar, na Rio. All those are signs, no? Telltale signs na man-tsunami. But again, di ba? Yan monitor si Mayor na aerial view, no? Na mga at least hindi po tayo na nagkaroon ng collateral, no? Hindi mga siguro collateral damage. Pero doon sina ba, no? Kay that will lead man, no? Tsunamis, the quake, no? Will lead to the tsunamis and other stuff, no? So, pasalamat tayo nun. At ulan pagani, di ba? Akal yan ulan-ulan. Otro klase tamin kita tasintilya, no? Iskuro mangat kel. So, ito ngayon, ipagbigay natin ng pension, pasalamatan natin, no? Kasi ang iba kasi, nung na-interview tayo, sabi niya, jutay lang man, Cesar, NAPL 10%. Sabi niya, jutay, si Mira to, jutay dito yung initial pension. Si grande dito yung pension, si tarisibi to, grande se, kabar, 3 times pa se. Ay, umenta ki umenta. So you just compute that, it's bigger than kosa nang tumang comprehend na 1,000 to 10 expect, ba? Bigger pa. Si abla-abla lang. Okay? He explained that SS pensioners will be akil chene tamen mga pensioners di atun, kay chene man sa cut off, baka abla sila, wala na kami matanggap. Meron pa rin, no? Kasi ang original implementation is September 2026. So, doon na sila ngayon magfo-fall under sa September 2026 increase, no? Magkakaroon yung 2 pension increases this year. Pero, isa lang ang makukuha ninyo doon, sa mga pensioners. Hindi nyo po makukuha 2. Kung ano yung mauuna saan kayo maka-cut off. Okay? So, under the second tranche of the PRP or the Pension Reform Program, retirement disability pensions will receive 10% increase in their monthly pensions, while death and survivor pension will receive 5%. Okay? The PRP is the first ever multi-year pension increase in SSS history. Under the program, pensioners will receive annual increases in their pensions every September from 2025 to 2027. And finally, okay, isa naman sa marami kasi talaga tong pakulo si SSS ba, no? O men kanamon se broma di amon talya tamen di amon main office. Kabase sila pen sa mga programa bute tamen sa kanamon akina na branches. So kamakailan lang nagkaroon din po kami ng tinatawag na
Palengke Caravan. Oh, yan, sarap pakinggan, no? Palengke Caravan, no? But if you digest it, check it, no, under the microscope, it's just a simple e-wheels program, no? Taanda lang siyempre ang SSS, no? Pero itang kwento kita about e-wheels akorda, di ba? Taanda kita ng mga Leos Montesco lugar, ng mga isla, no, ng mga munisipyo, no? Or ng mga hindi man siguro mall, mga tenda-tenda na alcohol food traffic. But noy pa kami anda kami na tiyangge. Okay? Ese cosa pensel SSS, Palengke Caravan. Punta po kayo sa palengke. E-wheels program dyan sa palengke, no? Pero iba-iba namang kategory. Siguro may wet market, dry market, no? Pero palengke ang ginamit dyan. So may press release kaming nilabas. SSS rolls out nationwide Palengke Caravan to bring mobile services closer to grassroots communities. Okay? Yung ganun naman talaga, grassroots pa rin yun, no? Akala ng mga monte, ng mga isla, no? Grassroots pa rin yan, no? Pero ito nga kasi, chinitamin kami mga miyembro na talina mga tiyangge na tanrenta sila, grande si renta, aba-aba sera sila tiyenda, ano lang sila na SSS, no? Libat namin kami dito na opisina ali, no? Last May 25 po ito, okay? The SSS has deployed its mobile e-wheels to public markets and barangays across selected towns and cities nationwide as part of week-long Palengke Caravan aimed at reducing travel time, long queues, and transaction difficulties experienced by workers, pensioners, and beneficiaries. The caravan supports the directive of President Ferdinand R. Marcos Jr. to bring public services faster and closer to the people, particularly in underserved and hard-to-reach communities. Yaabla pa si PCO Declaro, for many pensioners, informal workers, and members in underserved communities, even a single branch visit can mean transportation expenses, lost income, and hours spent in line. O, di ba rasan man siya, no? Sa leto aliti na dito tiyenda, imbes bisya to, tiyenda to customer, ya pwede to bende aros, ya sera to, yan dalan to SSS, yung pila to, ya kume pa to dila meriendal ya, no? So, grande yung gastos. Kaya, win-win solution kapag ang SSS ang pumupunta, no? Sa mga lugar-lugar na ito, dala yung ating e-wheels nga, kung tawagin. He explained that the SSS is holding a caravan in public markets to bring its services directly to market vendors and ambulant sellers who are unable to visit branch offices because they cannot leave their small businesses unattended. Oh, amo man kat sa Elberdad, no? No pwede sila deha. The SSS e-wheels, okay, in past tense the SSS e-wheels will be deployed in Metro Manila starting May 25, which targets to serve around 21,500 clients. It will be followed by caravan activities in Calapan, Oriental Mindoro, Legazpi Albay, Silay City, Negros Occidental, and Siargao Island, Surigao del Norte on May 27. The nationwide caravan will conclude on May 28 in Birac, Catanduanes. Okay? Binabasa ko to ang press release. Baka sabihin nyo, Sir, yaka ba yaman bakit gumagamit kayo ng future na will? Will be. Tapos na ito, sa ko binabasa ko lang yung press release natin. Okay? The mobile caravan will offer services including employee registration, inquiries and verification, annual confirmation of pensioners or ACOP, updating of members' data records, issuance of SS numbers and forms, and online-related transactions such as My.SS registration, password resetting, payment reference number generation, pension loan application, and benefit claim application. SSS will also deploy for the first time the newly launched facial authentication with liveness check for ACOP verification during mobile service operations, allowing eligible pensioners to complete verification faster and more conveniently without visiting branches. From January to April 2026, the SSS conducted a total of 3,294 e-wheels activities nationwide,
serving 239,367 members and residents in last mile communities. Yan po yung dami ha. And in 2024, the SSEU's program received the ASEAN Social Security Association Recognition Award in the Innovation category. Okay. Ganda nun ha. Pakinggan. Nanalo kami ng award dahil sa programang ito. Yung pagdala ng serbisyo natin palapit sa mga miyembro natin in the grassroots community. No? And finally, PCO said, by bringing services closer to the people, we are making SSS more accessible, more responsive, and convenient for workers, pensioners, and their families. Okay? Ayan. Yak ka ba syempre? Actually, marami pa yan. Actually, hindi ko lang shinare. No? Ang dami pa yan. Manada pa nga ni Alyan na Mio cellphone na yan, transfer yun na desktop. Action photos of race activities, mobile signing. Pero ito lang yung madali lang, no? Man kwento-kwento, banggitin natin. Okay? At iwas po kayo ha sa ongoing mga scams, whether these are calls, emails, ang dami, no? Maski personal, no? Iwasan niyo yung mga pagpapadala ng mga personal information, contact numbers, no? Basta pag hindi po taga SSS, wag niyo pong patulan. Kung nagsabi na sila ay taga SSS, natural hindi yan taga SSS. Unless you visited our office, binigay niyo personally doon sa amin yung number niyo kasi hiningi niya para ma-facilitate lang yung inyong mga concerns, no? At as much as possible, wag na lang po kayo, wag na kayong mag-join ng mga groups, lalo na yung may humihingi ng fee, no? Dahil yan po ay eventually will be able to steal your information at may scam po kayo. Trust me, yun po ang mangyayari. Uy, bilis ng oras. 2:28, 2 minuto. Yalang kita para man extra. Rindi kita gracias. Kun Kuya Pons, LLD ato na Radtech Superman, aki. Okay? Nandiyon sa labas nag-assist si Kuya Meng, no? Pasalamatan natin lahat din ng bumubuo ng 1116 DXAS, kay Ma'am Dang, kay Robin, kay Sarah, of course kay Pastor Eman. Na kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo magkakaroon ng programa dito. Huwag po kayong alis ha. Sundan natin yung programang Ahensya de Konsensya ng Doctors Online. Okay? And bago ako mag-exit, pasalamatan ko rin si Ma'am Irene Laksamana, ang ating head dito sa Mindanao West Division, si Attorney Jack Felizarda sa Zamboanga Branch, at saka si Dr. Lainani Benidjan ng Mindanao Operations Group. Maraming salamat sa pagtitiwala. Sa mga nakinig sa atin sa radyo at nag-monitor po sa atin sa Facebook Live, thank you very much. Okay, magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo. God willing, you'll join us dito sa Ahensya de Konsensya. Same time, 1:30 to 2:30 in the afternoon. Every day, Monday to Friday pala. At iba-iba ang makakasama ninyo. But, laging tandaan, huwag nyo pong kalimutan, basta Huwebes, SSS. Bye-bye and God bless. Peace. Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Konsensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. May pito o whistle ka ba sa iyong emergency kit? Alam mo ba kung paano ito gamitin para makahingi ng tulong? Tandaan mo lang ang distress signal na